Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ato kong maray na aga po sa Ndugubos ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa tuyang barata sa lado nasyonal, agricultural products kanda Pilipinas exempted na sa US tariff. Pamayo pa sa lado nasyonal, Kitty Duterte nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema para man sa tulos na pagpapaulidaakan sa iyang amang si Duterte. Kita sa pwisto, bakong opsyon ni President Bongbong Marcos, sabikan Presidente. Supreme Court binasuraan kaagadan ni Senador Bato de la Rosa na obligahon seremolya na ipaluwas na warrant of arrest na pinag-issue ka na ICC. President Marcos may kabilugan na yaman na 389 million peso basado sa iyang salin. Ombudsman formal na ipinagsampa sa Sandigan Bayan ang mga kaso kasumpay ka na flood control corruption. Senador Amy nagpaluwas nin abiso para sa sarong emergency meeting sa Gabusdaang Alkalde. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan po pagkatapos lang nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Matugang liwata, maray na aga po sa Ndugubos ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita na sa tuyang mga barata na sa lado nasyonal, higot na pinagkondinar ngunya na kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP anda pag baluktot asin tuyong pagpapaluwas liwat kan sarong lumang video ninda dating House Speaker Martin Romualdez asin dating Appropriation Chair Saldi ko kana ako Bicol Party List kung sa inda pinagatukar digdi anda paggalangkaw kana subsistence allowance
kan mga soldado sa puon sa 150 pesos pasiring sa 350 pesos sa lasambit ng video nakuha kan Disyembre 11, 2024 aldaw na inaprobahan kan Kongreso ang paglangkaw kan allowance kan mga soldados mahihiling sa video call na subuot ni Ku Asin Romualdez si EEP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. alagad sarong statement nilinaw kanda Puwersa Armada kan Pilipinas na ini anda pag-uurulay mapadapit man sa reformang pinagagad ni Browner kay President Ferdinand Marcos Jr. para man sa long overdue sa paglangkaw kan subsistence allowance kan Puwersa Armada kan Pilipinas. Ini matapos sa personal na aputon kan Presidente si General Browner kan Disyembre 2023 kung paano siya makakatabang sa mga tropang soldados asindigdi hinagad kan Puwersa Armada kan Pilipinas o AFP Chief an aumento sa allowance na inhulita digdi dai bastante an 150 sa kada aldaw para man sa saindang pagkakaan o pagkakaan kan mga soldados. Alagad ini an binaluktot subuot kan mga destabilizer para man paluwason an AP an nabakal kontrolado o na kompromiso asin digdi pahayag kan na Puwersa Armada kan Pilipinas na mayong katotohanan ang asambit ng naratibo asin pag lalapastangan nini sa partibismo kanda mga soldados mayo subot nangyaring political bargaining mayo ni nariribayanin pabor asin mayo man ni nagabalga sa integridad ka na institusyon. Pinaglinaw ka na Puwersa Armada kan Pilipinas na dai nagpapaiserarom ang AFP sa sisay man na personalidad sa politika asin nagdadanay na ini anda tapat sa konstitusyon asin man sa mga namamanwa ng mga Pilipino makatarungan na subot ang dagdag na 200 pesos na allowance ninuli nini tahaloy naman na pinaghahagad na suporta para man sa mga soldados. Sabi pa man kan Puwersa Armada kan Pilipinas na may nagkapirang grupo ang irresponsableng ginagamit ang lumang video para manda magasuka ni na duda asin destabilisasyon kaya nagapatani din sa mga nagpapakuriyata nin salang naratibo na pundo na ang pagkaladkad sa Puwersa Armada kan Pilipinas AFP sa political na motibo sa uriya ipinagpahig kan na Puwersa Armada kan na Pilipinas na dahil kinakaipuan na mabakal ang dignidad asin integridad kan mga soldados na mga Pilipino. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal ipinagapayag asin pinipirit kan na Makabayan Black na dapat imbestigahan sinda Executive Secretary Lucas Bersamin asin mada Budget Secretary Aminan Pangandaman kasumpay kan subuot budget insertion na misa kasulod man kan na nabanggit ng payag kanda kongresista na si Saldico na padagos-dagos na nagtatago-tago sa gobyerno. Ipinagpahid kan kongresista na day bastante na pag-resign kan duwang opisyal asin dapat sinda na panaguton sa ley kung igwanin kasalan basado sa Makabayan Black dapat din daang maibali sa investigasyon sinda Presidential Legislative Liaison Office Under Secretary Andrian Bersamin, DepEd Under Secretary Traig Olaibara asin na DOJ Under Secretary o si Cadiz Jr. Pinagpahig ka na nasambit ng kongresista na dapat manimbestigaran mismo si President Marcos Jr. orog na nagbutas sa pwesto si Executive Secretary alter ego kana nasambit ng presidente. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal tinugutan na kan sandigan na bayan anda pag-atras kan mga kasong graph na may pagkasabot sa multi-billion peso parmali skandal
nagkasumpay kan pagbakal kan COVID-19 medical supply kan administrasyon ni Duterte. Inuli kaniya mataw an Office on the Ombudsman nin pagkakataon na liwat na repasuon an investigasyon kana sambit ng mga kaso sa ipinaluwas na dusing pay ng resolusyon kan First Division kan Sandigan Bayan. Sabi kaniya anong na mga kasong grapa laban ki dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau asin iba pang mga opisyal. Pinagpayag kan korte na may kapangyarihan ang presenting ombudsman na bawion asin baguhon ang mga desisyon kan inot ng opisyal basta ini base sa lay. Basado sa korte may mga nainot ng mga findings kana probable cause asin na iluwas na ang warrant of arrest na kinakaipuan man na tugutan ang pagkakaigwakan pag-atras ka na sambit ng kaso matapos ang liwat na pag-iimbestigar sa record kan mga aligasyon. Kan nakalis na bulan, sinugo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pag-withdraw kan mga kasong ipinagsampa sa Sandigan Bayan tanganing liwat na pagadalan ang mga ni asin siguraduhon na preparado sa trial antes na isampa liwat ang nasambit ang mga kaso. Inako kaniya na nagkulang sa lado kan koordinasyon ang mga team na nag-akusa kan fact-finding evaluation, preliminary investigation, asin man prosecution. Ipinagpahig ni Remulla na kinakaipuan ang withdrawal tanganing pakarayon ang kakulangan sa koordinasyon kan mga team na nagkakapot sa nasambit ng investigasyon. Maghigirumduman sa Senate Blue Ribbon Probe kan 2021-2022 nagluwas na nakakuan formally ninda 11.5 billion pesos na kontrata, maski ngani aabuton sa nasa 625,000 lang ang paid-up capital kan nasambit ng korporasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinasalamatan na kanda ang nagbutas sa pwesto na sekretaryo kan Department of Budget and Management DBM na si Amina Pangandaman ni President Ferdinand Marcos Jr. Inuli kan tiwala asin pagkakataon na itinaos sa iya parmad makatrabaho sa mga namamanwaan sa laog ni naabuton sa 3 taon. Sa sarong statement, pinagkumpirmar kan nasambit ng sekretaryo ang sa iyang dai mababawi na pagkakaigwa kana pagbutas bilang sekretaryo kan Budget Department kana may sinsirong katuyuhan na magdanay ang integridad kan serbisyo sa laog kan publiko. Nagtutubod kaya si Pangandaman na ini ang pinakamaray na lakdang tangani man na ipagpadagos and sa tuyang nasyon sa pagsulong kana maraya na kalinawan asin pagkakasararo. Binanggit kani ana mga nagibong mga reforma sa iyang termino kabali ang pinagkukonsiderar na biggest anti-corruption law na modern history kan na Pilipinas, New Government Procurement Act, Sharing and Government Optimization Act, Philippine Open Government Partnership, Modernization kan Public Financial Management gamit ang digital tools asin Project DMAI. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang nyanda sa lado nasyonal, pinag-anunsyo kan Working Peoples Against Corruption na pinagbilog ka na mga trabadora ana padagos na maiwas na kilos protesta laban sa korupsyon sa lado kan gobyerno sa maabot na pitsa 30 kan bulan kan Nobyembre. Basado sa Working Peoples Against Corruption spokesperson Ida Klein na sentro kan sa inang pangapudan na magbutas si President Ferdinand Marcos Jr. asin Vice President Sara Duterte daina subuot ninda makaya pang tulunon kan sektor kan ng mga trabadora ang presenting pagpapatios pagpapakasakit sa gabus na sektor kan gobyerno asin man kan komunidad na naapektaran kan contractualization daina subot sinda matuninong ninhulita anda puturo kan mga sinasabing
kinakatubang na inirasyon na iyo ang nakataya sa nasambit ng protesta. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang niya sa lado nasyonal, kinumpirmar na kan Department of Education DepEd ang pagbutas ni Undersecretary Trig Oliveira. Kasunod man kan pagkakadawit kani sa subot anomalya sa infrastructure project kan gobyerno basado sa DepEd Media Chief Dennis Legaspi na ipaaram na sa Palasyo kan Malacañang ang pagpormal na resignation letter ni Oliveira. Nasangkot si Oliveira sa kontrobersyal matapos man akusahan kan dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagresibiya ininin mga delivery na may relasyon sa mga proyekto ni dating Senadora Sani Angara. Ang napahayag basado sa sinumpaan na salaysay ni Bernardo duman sa Senate Blue Ribbon Committee kan September 25, nagsabing nakaresibi ang dating opisyal ng 12% na kickback mantang digdi pinapamayuan ni Angara ang Senate Finance Committee kan 2019 sa good ng 2024. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal pinagpahayag unyan kan Department of Health DOH na igwasindanin 1,823 na dain natapos na health centers na pinagkakarkulong nagkakantidad 32.4 billion pesos. Basado yan kay Senador Pia Cayetano ang mga healthcare center na iniya ang parte kan sinasabing Health Facility Enhancement Program. Alagad da ipakaibanan ang kantidad kan mga ni na natapos na pasilidad sa saindang 262.8 billion budget proposal para sa 2026 sa sarong interpretasyon sa Senado. Pinagaputa ni Senadora Lorena Ligarda kung kabali na ang 32 billion pesos sa alokasyon. Sabi ni Cayetano, daipa ini kabali sa National Expenditure Program o NEF, asin ipinagpaliwanag na kinakaipuan panindang aramon kung arin ang mga pasilidad ang madali lang napakarayon. Digdi nagkaigwa ninda pagkakabigla si Senadora Ligarda sa daipag-ibakan pondo para mana sa mga dain natapos na mga pasilidad. Ninulita sigun sa Department of Budget and Management, panginot na prioridad ninda dapat iyo ang pagtatapos kan mga dain natapos na mga proyekto kaysa magpatindog liwat nin mga bago pang mga proyekto. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata pakitang niya sa lado nasyonal sa BBS FM Naga Flood Control Fund para man sa Pampanga binawi ng kakana maaraman na daipalan ini autorisado. Ipinagabulgar ni dating Presidente Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na may pagporbara na pagtagama ni ginatos na milyon na pesos para man sa flood control project sa ikaduang distrito kan Pampanga sa irarom kan sinasabing House General Appropriation Bill o GAB sa tao kan deliberasyon kan Committee Amendments na pagarmaninda na daisinda na kapag laog ka nasambit ng alokasyon. Tulusinda nga nagpasalamat sa House Committee on Appropriation sa paghali kan pondo sa official committee report. Digdi padagos ana insidente asin na dagos man ana paglataw sa tao kan mas maiwas na issue kan realignment kan 255.5 billion pesos na flood control projects kan DPWH. Nini imbestigahan da ninuli man kan aligasyon kan ghost project asin da imaka
hustisya na alokasyon. Sigun sa mga report, may nagkapirang mga distrito na nakaresibikan na sobrang pundo maski ngani daini grabe nga apektado kan pagbabaha. Nangapudan ang nagkapirang mga kongresista na mas maigpit na auditing at transparency sa pagtagama kan pundo kan banwaan. Paragos ang pagbubusisi kan Kamara tanganing masiguro na ang flood control budget ang mapapaduman lang sa mga lugar na tunay na nangangaipo. Iba pa niya itong detalyes ngunyan kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pa sa lado nasyonal. Inabisuan ngunyan ni Senador Amy Marcos ang gabos na mga alkalde na miyembro ka na LMP Ilocos Norte Chapter manungod sa sinasabing emergency meeting. Basado sa social media post ka na Senadora, gigibuhon ang importanteng pagtitiripon duman sa Makara Municipal Hall ngunyana na aldaw Nobyembre 19 alas 3 nin pagkahapon. Ipinagpapangaladman ana proxies o ana mga representante kan mga alkalde sa importante daang meeting. Daima na pinagasabi sa abiso kung ano ang importanteng bagay na tutukaron. Magigirumduman na kasudma lang ginibo ang pagtitiripon kan INC o kan nakalis na daw ginibo ang pagtitiripon kan INC duman sa Quirino Grandstand asin magabat ana mga pinagbutasan na mga pahayag asin pagbubulgar kan senadora laban sa iyang tugang na si President Bongbong Marcos Jr. Sa iba pang nagbabagang barata sa lado nasyonal, formal na naisampa kan opisina kan ombudsman ang kainot-inuting kaso sa Sandigan Bayan kasumpay kan maanumaliyang mga proyekto kan flood control project. Matapos ang 2 bulan na investigasyon, pagkalap kan mga ebidensya asin man mga testimonya, pinag-anunsyo niya na aldaw kan ombudsman ang pinag-issue kaning mga resolusyon para man makapagsampa kan kaso kriminal laban sa nagkapirang mga sangkot sa nasambit ng kontrobersiya. Basado sa Assistant Ombudsman Maiko Epa Clavino, sinampaan nin kaso kriminal si dating Ako Bicol Congressman Saldico kan Albay, nagkapirang mga opisyal kan Department of Public Works and Highways kan Region 4B, pati naman ang Board of Directors kan Sunwest Corporation. Partikular na isinampa sa Sandigan Bayan ang mga kasong malversation of public funds through falsification of public documents, pagbalga kan Section 3A kan Republic Act 3019 asin man an Anti-Graft and Corrupt Practices Act mantang sinampaan man nin suway asin kadagdagan na kaso si Saldico sa pagbalga kanikan Section 3B kana Republic Act 3019 sa pagresibi kana unwarranted financial o pecuniary benefits. Kasumpay ang kaso kan flood control project na kung saan sa construction road dike na mag-agum na kung saan Tubig River duman sa Nauan Oriental Mindoro. Bunga kaniya ipinagpahig pa man ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang rekomendasyon kan na panel on the Ombudsman, the prosecutors na dai pagtaunin na makapagpiyansa si dating Ako Bicol Congressman Saldico ang nasambit ng bagay and yaunang niya na isampa sa sinambit ng korte. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga bareta, igwaning kabilugan na nayaman si dating Presidente Ferdinand Marcos Jr. din aabuton sa 389 milyones pesos. Inibasado man sa ipinagpaluwas na Statement Assets, Liabilities and Net Worth gikan sa Disyembre 31, 2024. Kabarin na sa ipinagsumitikan sa iyang salenda ana appraisal kan sarong private firm na Cuervo
Appraiser Incorporated na nagabugta kan sa iyang net worth ni naabuton sa 1.375 billion pesos. Nagngangahulugan na 389.57 million pesos basado sa parte kan reglamento kan Civil Service Commission sa pagsampa kan salhen mantang 1.375 billion pesos basado sa kantidad gikan sa appraisal kan Cuervo. Kinabibilangan kan asset kani an 142.26 million pesos na kantidad na 21 pidaso na real estate property kaiban an agricultural as in residential land as in an personal pieces kan property na nagkakantidad 247.32 million pesos nagkapera sa mga personal na pagsasadiri ni Marcos iyo ang casa na nagkakantidad na 38.7 milyones pesos as in investment na nagkakantidad na 134.192 milyones pesos sharing man ang mga alahas dusing mga lulunadan asin na painting na nagkakantidad 247.32 million pesos nagkapera sa mga lulunadan kani iyo ang Mercedes-Benz Maybach na nagkakantidad 10.5 million pesos asin na 126 na painting gikan sa sikat na mga pintor kung sain pinakamahal ang kantidad na 19 mil pesos. Mayo naman na idiniklara ang presidente nin liabilities gikan sa iyang 2024 sal-in sharing man sa mga sal-in kani na nagigikan kan Hunyo 2022. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, magsasampa ang kampo ni Senadora Ronald De La Rosa kan motion for reconsideration sa parte kan na Korte Suprema edi matapos na ibasura kan Korte Suprema ang kahagadan kani na dapat na obligahon si Ombudsman Jesus Remulla na ipailing asin isumiti ang subuot kaput kani na warrant of arrest gikan sa International Criminal Court laban man sa senador basado sa abogado kan senador na si abogado Israelito Torion na bilang abogado asin opisyal kan na korte dapat ipaliwanag ni Remulla kung tano tamay kopyada na subuot siya nin warrant of arrest gikan sa parte bisno kan ICC nagkapera sa mga question na dapat na digdisim bago ni Remulla yuko na sa ina asin na sisay na autoridad ang nakakuha ka na sambit ng kopya para man sa warrant ni Bato de la Rosa. Magigirumduman pinag-anunsyo ni Remulla na igwa na inining kopya kan warrant of arrest laban sa nasambit ng senador na nakabugtaka sa iyang cellphone. Si de la Rosa ana PNP chief kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na nakakulungon niya duman sa Netherlands ninuli man kan na crimes against humanity gikan sa iyang kampanya laban man sa illegal na droga. Sa iba pa niya itong detalyes ka na sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, mayo nin plano si President Ferdinand Marcos Jr. na magbutas sa iyang pwesto. Yan kasunod kan pagabulgar kan sa iyang tugang na si Senador Amy Marcos na nagagamit da subuot nin droga ang presidente. Sinabi ni Communication Undersecretary Claire Castro nagabus na mga suportador ni Vice President Sara Duterte nangangapudan na magbutas ang presidente asin na pirit na pinapahali sa palasyo kan Malacanang. Dagdag pa ni Castro na abala ang presidente sa pagtatrabaho para man sa ikakarahay kan nasyon kan Pilipinas. Ang nasambit ng aligasyon ni Senador Amy Marcos hanhaloy na ipaliwanag kaidto. Asin ini ang liwat na inotro na naman na mayo nin ibang maitataong issue laban sa presidente.
Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang niyan sa lado nasyonal, hinagad ngunyan ni Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na resolveran ang petisyon na tulos-tulos na pagpapapuli dakan sa iyang ama na nakakulong ngunyan, ninuli kan na mga kaso na kinakaatubang kaniya. Urog na sa kampanya kani kontra sa illegal na droga, nakakulong si Duterte dumanda sa parte kan Netherlands. Ipinagpayag kan sa iyang abogado na si Abogado Salvador Panilo na nagsampa na sindanin urgent motion para maresolba ang suguon ang gobyerno kan Pilipinas napakarayo na asin asikasuhon ang pagpapauli da kidigong. Dagdag pa ni Panilo na nagkaigwana nindaing magayon na resulta an haloy nang pagkakaigwa nindai pagagirong kan Korte Suprema sa petisyon ninda laban man sa pagkakaaresto asin paglipat ki Duterte duman sa International Criminal Court. Nakapalaman sa motion ang pagpapapuli sa Pilipinas ki dating Congressman Arnold Putibis Jr. gikan duman sa parte kan Timor Leste. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, kadaklan sa mga agricultural products sa Pilipinas un-exempted na gikan sa taripa kan Estados Unidos de America. Iyan sigun kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Gu nagpaluwas ni na executive order si US President Donald Trump na ana mga agricultural products na daiya itinanom duman sa Amerika anda ipapatawan ni na reciprocal tariff. Inapod ini ni Gu na nakakamaray ini sa parte mismo kan Pilipinas urog na sa sektor kan mga parauma. Sinabi man ni Trade Secretary Christina Roque na ana lakdang maduhol ning kaginhawahan sa mga exporters asin mga lokal na mga agricultural industry asin magpapakusog kan demand asin price stability kan nasambit na nga produkto sa lado ni na agrikultura. Sa iba pa niya itong detalyes kanda mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pangunyada sa lado nasyonal. Siniguro mo niyan kana Palasyo kan Malacañang na maipapasa ang 2026 national budget sa tamang oras sa tauman kana mga kinakaipuan lang na paghiro kana gabinete ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Sa press briefing duman sa Palasyo kan Malacañang, ipinagpahig ni Presidential Communication Office Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro na ana economic manager sa kan gobyerno nagtatrabaho tangani man na maipasa ang budget para man sa masunod na taon sa tao kan pag-uga sa laog mismo kan gabinete ni President Bongbong Marcos. Kasumpay kani nagsagibo na ang Senado kan plenary debates manugudman sa 2026 national budget mantang naipasana sa parte mismo kan Kongreso ang version kani sa third as in final reading sa inot na parte kan taon. Sa mga nakalipas na taon, kadaklan na ipinapadara ang General Appropriation Bill sa Presidente para sa sayang approval antes na matapos ang taon para tawanin bastanting panahon ng Presidente na busisi o na maray adalan ang gigibuhon na mga batas manungudman sa budget. Iba pa kitang nagbabaga pang mga barata pa kita sa lado lokal sa lado nasyonal. Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, matinding nagpatanid si Senadora Win Gatchalian na kapag nagpadagos ang urolay sa lado kan destabilisasyon magbubunga laining ni na pagkakaprakasara sa lado kan na ekonomiya kan nasyon na may hiling na maluyang peso kontra sa dolyar, pagbagsak kan stock market asin pag
pagbaba kan foreign direct investment kinawanduon kani na ang negatibong sentimiento asin na bako lang nakakaapekto sa kumpiyansa kan mga investor pinupugulan pa kani ang pagkonsumo kan mga tao sa laog kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, padagos ang ginigibong suporta asin na pagpapakusog ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pangako kan administrasyon na suportaran ang sektor kan agrikultura sa paagi kan bulanan na o inaapod na buwan ng butil serbisyong karban sarong inisyatiba na dinisenyo para na makapagduhol ng importanteng agricultural services na direkta sa parte kan publiko. Sa sarong press briefing duman sa Palasyo kan Malacañang, inanunsyo ni Presidential Communication Office Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro na ana karba na pinagalansar sa manlain-lain ng mga syudad duman sa Metro Manila na obhetong gibuhon na mas hararon pa ana pagkasabot kan publiko asin na appreciation kan mga agriculture sector. Ana karban, ana makakaresibin ni nagkaperang mga lugar na kung sa ina digdi pa partisiparan araw ka na BPI compound duman sa Malati, FTI Administration Building sa Taguig, asin NFA Building duman sa Visayas Avenue sa siyudad kan Quezon. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, gusto ni Senadora Amy Marcos na mahalian sa iyang tugang na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto para maisulong kani an sa iyang team itim iyan haloy na sa pwesto asin digdi sinasabi na kana haputon ko na ana pinagasasabi kaniya iyo si Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Castro, si Isay Baya ana nasa camping ads ninda sa team itim. Kung si Sayman ang kaibanan niya sa team itim, iyo na ito magigirumduman bulan kan Abril kan magkaigwa kan sinasabing political advertisement si Amy Marcos asin na BP Sara kung sa inapod ninda ang sindang sadiri na team itim sa isinagibong rally kan na Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Manila aldaw kan Lunes. Inakusahan ni Amy Marcos ang First Family na sinasabing nagbabatak nin illegal na droga na higutman na pinapapaymuti kaniyan kanda Palasyo kanda Malacañang. Sinabi ni Claire Castro na gusto lang kaya ni Amy Marcos na ang team itim iyo ana magrehinar asin magpadalagan kan renda kan gobyerno asin mailuklok duman sa Palasyo kang Malacañang. Ang mga barata lokal asin international sharing man barata sa kinabaning Karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Sa tuyang barata niyan sa lado lokal, formal nang nagsumpa bilang mga bagong benepisyaryo kan Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP kan Department of Agrarian Reform Camarines Sur ang 24 mga Agrarian Reform beneficiaries sa ERBS na nagigikan sa barangay kan Carolina sa laog kan Siyudad Canaga. Matrayon pong isinagibo ang oath-taking ceremony kan mga paraumang benepisyaryo kan Municipal Trial Court sa parte kan MTCC digdi sa laog kan Siyudad Canaga Branch 1 na pinanginutan ni Honorable Judge sa Nuna Oliva Beltran. Basado sa DAR Camarines Sur, ang total na 88.5363 hektaryas kan kadagaan sa barangay kan Carolina anda sa presente nakatagama sa irarom kan Collective Certificate of Land Ownership Award o CCCLUA na anda inisyu kan Department of Agrarian Reform kan pizza 22 kan bulan kan Hunyo 20,000 kasumpay kan bagay na ni sa irarom kan support sa parte mismo kan
parcelization kan land sa for individual titling o ang pinagapod na split project kan sinambit na ngayon siya nakaresibi ana mga beneficiaryo kan manlain-lain ng mga titulo kan sa mga daga na magduduhol nin dalan sa masa malinaw na karapatan kan sa indang daga na pinagkukultibar na mapakaray ang sa indang mga kabuhayan. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinakusog ngunya na an operasyon kan PNP Bicol na nagaresulta sa parte kan pagkakaaresto kan 52 na mga wanted person sa Bicol sa padagos na pagpapakusog kan sa indang operasyon kontra kriminalidad sa lado kan Police Regional Office No. 5 Bicol Region sa irarom kan liderato de Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. nagresulta sa lado kan sa indang operasyon sa pagkakadakop kan 52 na mga wanted person sa bilog na Riyon Bicol sa sabikan na Police Regional Office No. 5 sa laog lang nin sarong simana maaresto ninda ang bilang kanasambit na mga wanted person kabali sa mga nagkadarakop sa sarong Regional Most Wanted Person, 8 Provincial Most Wanted Person asin sarong city level asin 6 na municipal level mantang 36 naman ang other wanted persons na haloy na nga nagtatago-tago sa mga autoridad. And triumpo na nadakop ang rank number 6 Regional Most Wanted na pinagbistong si alias Al 43 anyos na atubang ninduang kasong panlulugos. Nadakop ini duman sa parte mismo kan na probinsya kan na Masbate kan nakalis na aldaw. Nagpapailing ini nin pagkakaaresto kan na mga nagtatago na mga persona sa parte mismo kan na autoridad. Dedikasyon ini kan na PNP Bicol na matawan ni justisya ang mga biktima asin magdanay ana maray na pas e-orden sa laog mismo kan Bicol mantang mas naging sistematiko ang agresibo subuot na lakdang kan mga pulis ninhuli man kan sinasabing Enhanced Managing Police Operation o IMPO asin na dadagdagan pa nin makusug na pagkakaigwa ni na urulay sa lado kan komunidad pagkakaigwa ni na maray na iribanan kan mga lokal na gobyerno asin man kan mga miyembros kan Philippine National Police. Sa iba pa niya itong detalyes kan barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, lalaking nag-surrender sa tukang nadakop sa bypass operation duman sa Nabua, Camarines Sur, Cebu asin bala ni Badil na recover. Boyet Paderes sa detalye. Dakop sa gilibong bypass operation ang sarong tulakan illegal na droga na ilutang nag-surrender kan kainitan kan operation tukhang diyan sa banwaan ning Nabua, Camarines Sur. Segun sa report kan Nabua Municipal Police Station alas 5 ning pagkaaga kan nakaaging aldaw ang nakabakal ng droga sa suspect ang posture buyer kan tilad 13,000 pesos. Ang suspect na tulos na pinusasan kan mga autoridad ason sa gilibong bypass o body search suspect na ko hindi ang sarupang pilasong hitsin plastic sa na may laukan pinagtutubulang Cebu asin 5 bala ng baril para sa kalibre 45 asin 6 bala para sa kalibre 38 tulos na nagsagibulong dokumentasyon ang mga pulis sa tumbangan kan mga testigong barangay Kagawad asin media para sa pagsaangat hindi ng magkakanigong kaso. Para sa BBS News, si Boyet Paderes. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang pidiya sa Kabikulan asin Camarines Sur, mas pinapakusog ang kampanya kontra sa illegal na droga, ngunyan na nagraranina ang Kapaskuhan. Iyan tanganing masiguro na dai sa asamantalaon ka nagkapira ang pagpapakuriyat o paglakop kan illegal na droga sa maabot na Kapaskuhan. Mas pinapakusog niyan kan Philippine Drug Enforcement Agency o
PDEA sa Bicol asin Camarines Sur an sa indang kampanya kontra sa illegal na droga bilang pagsiguro na magiging maray asin ligtas ang pagsilbrar kada pamilya sa pag-abot kan Kapaskuhan sa intirong Bicol Region asin man probinsya kan Camarines Sur. Basado iyan kay Carlo Fernandez III, ang tagapagtaram kan PDEA sa Kabikulan. Isa sa irarom nindaan sa indang mga tawan sa heightened alert status para man magbantay sa mga pantalan asin man sa mga aeroporto sa Kabikulan sa pag-abot kan Kapaskuhan. Ninuli man kan pinaglalauman na pagdagsa kan mga biyahero asin pinagkukonsidera na getaway kan drugs and Bicol Region kan mga malaog asin maluwas na mga biyahero pasiring duman sa Visayas asin man Mindanao. Tinawando ni Fernandez na padagos an sa indang demand asin supply reduction operation tangani man na magdanay anda preparasyon kan sa indang operatiba sa pag-responde sa anuman na posibilidad kan na paglakop kan droga sa panahon kan Christmas season. Pinasalamatan man ni Fernandez ada mga dakulang ambag kan PDEA sa Kabikulan kan mga katabang na mga ahensya kan gobyerno, komunidad asin man concerned citizen sa pagtatapos kan illegal na droga sa bilog na riyon Bicol, kabali na ang probinsya kan Camarines Sur asin man syudad kan Naga. Iba pa kita nga detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Promo scam ngunya na nagdadangadang nan holiday season big babantayan kana PNP asin man kana ECG. Karel Banyas sa detalye. Ngunya na nagrarani na ang holiday season, higutan pagirumdom kan Philippine National Police dapit sa mga scams online. Sigon sa PNP Anti-Cybercrime Unit kan Camarines Sur, dakol subutan na bibiktima kan pambubudol online minhuli man sa promo scams. Igwa na subot mga naglalaog na report sa kasong online scam, arrogant staffa, computer-related identity theft, igwa man access device o itong mga autorisadong paggamit kan credit card. Maglikay subot, halimbawa kay mga mag-upload na customer service, asin mag-opreser nin palain-lain na mga promo, lauman man ang mga pabubudol online na kadaklan, SMS links na sistema, mahagad min OTP. Mientras tanto, itinutulod man ni Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villaforte asin 5th District Congressman Migs Villaforte ang pagkakaigwa ni National Cyber Security Agency o NCSA na mawat maprotehiran ang mga critical na informasyon sa infrastructures, communication, transportation asin computer systems. Malaag din na standardized na protocol para man sa threat detection asin man iba pa. Ani tinutulod na NCSA kan punotob da ini magkakaigwa ng Computer National Emergency Response Team para sa mas komprehensibong cybersecurity na igwang mga eksperto para maprotehiran ang national cyber o digital system sa anuman na pagprobar na cyber attack. Ipinahayag ni Police Senior Master Sergeant Lea Rivera, ang Assistant Team Leader kan Cyber Response Team kan PNP ACG, ang propestong inidaa kan mga Villaforte na kulang tabang sa PNP Cybercrime Unit. Kay puan subuot na magkaigwanin maray na tools at man equipment ang Philippine National Police anti-cybercrime tararig daang mas epektibo ang response kan sinambit ng opisina. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sobra sa 10 milyones pesos na puunin mga kahoy kanyug ang nagkawarasak sa riyon na Bicol. Ninuliman kan pagtama kan super typhoon na Uwan kung sain uminabot sa 90 milyones pesos ang kabilugan na intervention na pinaglalauman kan asin itinagama kan Philippine Coconut Authority sa Kabikulan para man tulos sa rehabilitasyon kan na nasambit ng sektor kan mga paratanom ni Nyuga. Ini ang pinagkumpirmar ni Abogado Marlon Tirado, Regional Manager kan PCE Bicol, basado man sa pinakauring record kani kan pizza 17 kan bulan kan Nobyembre. Pinakadakulang distroso ang na-record sa parte kan probinsya kan Camarines Norte na uminabot sa 3.3 milyon na puon kan kahoy
PCA ninyog mantang digdi na sa abot man sa 547,000 ang nagkararaot duman sa parte kan Catanduanes bilang parte kan kasimbagan nakatalaan na magduol ang PCA Bicol nen organic fertilizer asin salt fertilizers nasa presente nasa proseso na kan procurement iguana nen 8,000 na mga sidling na ipapadara duman sa parte mismo kan Catanduanes 22,000 na seed nuts an papatalbuon kan coconut farmers an mga paratanom an mapartisipar sa pagpapatubo asin na panamnon an makakaresibi ka na sambit ng insentibo sa Irarom kan Cash for Work program na maserbing temporaryong kabuhayan para man sa mga apektadong mga paratanom ninyog. May kabilugan na kantidad na 70 milyones pesos an ipinagtagama para man sa fertilization asin haros sa 20 milyones pesos man para sa pagtanom kan mga bagong puon kan nyug. Pinag-ingkaminarman kan PCA digdi sa Bicol ang mga parauman na magpadago sa pagtanom kan nyug. Siniguro kan nasambit ng ahensya na dagos-dagos ang saydang suporta asin interventions para mada sa mga naapektara ng mga coconut farmers sa interong Kabikulan, Kabali, ang probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitanunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong bangkay kan pinagtutubudan miyembros kan New People's Army NPE ang nakuha kan mga tauhan kan 9 Infantry Division Sandigan Batalyon kan Philippine Army duman sa sitio Ihit barangay kan Binaian sa Banwan kan Sipukot, Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kan Lunes ang pagkakadiscovery kana nasambit na nga bangkay bunga naman kana pinagapakusog na pagre-rekurida kan mga miyembros kan na Philippine Army pinagtutubudan na nasambit na nga bangkay kana NPE o miyembros kan New People's Army NPE na dai pa nabibisto ang subuot kabali sa mga binawianin buhay durante kan magkaigwanin engkwentro sa pagultanan kan na tropa kan Philippine Army asin man kan New People's Army NPE sa nasambit ng lugar. Sa satuyang barata na kitangunyan sa luwas kan nasyon. Sa satuyang barata sa luwas kan nasyon, pinagapapaingat ngunyan kan nasyon kan Japan asin ang mga namamanuanin na yaon duman sa parte kan nasyon kan China. Pinagpapaingat na ngunyan kan Japan ang sendang mga namamanuaan na yaon duman sa China ninuliman kan nagrararom na iriwal kan duwang nasyon. Pinag-initan kaya kan China ang naging payag ni Japanese Prime Minister Sanai Takaichi na mapipirita na magiruan na military kan Japan na ninulikan na pag-atake kan China duman sa parte mismo kan nasyon kan Taiwan. Nagpasiring man asin sinabi kan China ang senior Japanese official para man magpababa kan tensyon kan duwang nasyon. Enot man na nagluwas ang travel ban sa parte mismo kan China laban sa Japan. Sa satuyang barata ngunyan sa kinabanin Karawat. Sa satuyang barata sa kinabanin Karawat, ginana kan Philippine men's football team asin dinaog ang Maldives sa score na 2-0 para man sa 2027 Asian Cup qualifiers. Nagbida sa kapangganahan kan football team kan Pilipinas iyo si Jefferson Tabinas asin Sandro Reyes na nakapag-record nin tigsarong goal sa first half sa kawat na ginibo duman sa Mel National Football Stadium sa Maldives. Ninuliman kan kapangganahan parehas na sinda nin standing kan Tajikistan na igwanin na apat na kapangganahan asin tulong o asin sarong kadaugan
tig 13 puntos kada saro sa Group A. Magatubang ang duwang team sa maabot na Marso 2026 para man maaraman kung sisay ang mga qualify sa 2027 Asian Cup nagigibon duman sa parte mismo kan Saudi Arabia. Kinakaipuan kan Pilipinas na manggana sa gudnang 2 goals laban man sa Tajikistan para man makuaninda ang goal differences. Magigirumduman dinaog na kan Pilipinas ang Maldives sa skor na 4-1 asin naging draw sa 2-2 ang laban ninda sa parte kan Tajikistan kan bulan kan Hunyo na ginibo sa duwang kawata duman sa New Clark City Stadium sa Tarlac. Kan nagtalikod na bulan kan Oktubre, dinaog kan Pilipinas ang Timor-Leste sa home and away games sa football game. Ang atugang iyan angkat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po ang saindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugunan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BDS, basta bareta, sigurado.